Dahil nakahingi na ako ng buto ng siling demonyo, ayan, ako na huy nagpunla ng sili. After 3 weeks, ay ganyan na ho siya kalalaki, pwede na siyang i-transfer sa lupa. Pagkatapos ko magtanim, may akin na akong ginagawa yung project kong hanging cabinet. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa aking buhay probinsya. Ngayong araw ay magtatanim ho ako ng siling demonyo. At saka ho papaya. Baling gagawin ko muna ngayon ay magpupunla muna ako. Antayin ko muna silang tumubo at lumaki ng mga 3 to 5 inches saka ko siya ililipat. Medyo may kalakihan lang yung aking nabili na disposable na baso. Pero okay lang ho yan, kalahati lang ho yung aking lalagay. At doon ko ho ipupunla yung papaya. Diyan naman ho sa bag na itim na iyan ay diyan ko ipupunla yung hong siling demonyo. Ilagay ko yung mga buto, akin lang ho siyang tinabunan ng pinong lupa at manipis lang ang tabon para hindi ho sila mahirapan sumibol. After ilang araw, ganyan na ho yung tubo ng ating mga sili. Hindi pa po tumutubo yung mga papaya. Mga 2 to 3 weeks ho, saka ko ililipat yung sili. Pag gumanda na yung kanyang mga dahon at malalaki. After 3 weeks, ay nakita ko ay maganda na yung mga sibol at dahon ng ating sili. Kaya akin nang itatanim iyan, itatransfer dun sa lupa. Mayroon pa akong 4 na iras na hindi natatinaman pero tinanaman ko yan nung nakaraan nung okra kong buto na nasingawan kaso hindi tumubo kaya doon ko na lang itatanim yung siling demonyo. Pero pagkakasyahin ko lang ho yan sa isang iras tapos magtatanim din ho ako ngayon ng okra. Bali doon naman sa 3 iras kung nakaraan ay 4 ngayon ay 3 na lang. Gawa na yung isang iras ay tinanim ko na iyang ho sili. Pag nagtatanim ho ako ng sili mga katrops ay akin ho siyang inuhukayan doon sa pinag-irasan doon ho sa sagad sa lupa doon ho sa matigas sabay kukuha ho ako ng pinagpunlaan ng sili. Sabay doon ko ho ilalagay yung punla at iipitin ko ho doon sa ugat niya sa lupa. Kailangan ho kasi madikti yung ugat niya sa lupa. Kaya akin ho siyang tinutuunan ng daliri. Pagdating naman dyan sa katawan ay akin ho siyang inaanuhan dinidiinan ng katawan ga. At si Itay naman ho ay yan nag-aararo. Nilalagyan niya ng iras yung mga tanim. Mga ngayon o kaya bukas ay tapos na si Itay diyan mag-araro. Maglagay ng iras diyan ho sa talo. Yung ibang sili ay medyo may kaliitan pa. Pero akin na din siyang itatransfer lahat ho na nabuhay na punla. Kaya pala napabigla ako ng tanim ngayon. Dahil umulan pala nung madaling araw, tamang-tama basa yung lupa. Pero nung ako'y nagtatanim na, ay tuyo ang lupa, hindi po siya basa. Bali yung ibabaw lang ng lupa ang basa, yung ilalim naman ay tuyo. Kaya ang akin gagawin diyan, tinuloy ko pa rin yung pagtatanim. Pero akin pa siyang didiligan para siguradong mabubuhay yung ating tinanim. Dapat nga ang gagawin ko lang ngayon yung aking hanging cabinet. Kaya ay akin munang siningit yung pagtatanim ng okra sa kaniyang sili. Yan palang siling iyan mga katrops. Yan yung gustong gusto kong ilagay sa tinola. Yan hong dahon ng siling demonyo. Akin na hong didiligan yung mga natanim ko ng sili. Dahil makulimlim ay panagurado mabubuhay ho yung ating tanim. Pag ganyan ho kasi galing sa punlaan ng pananim, may mas maganda ho magtanim pag makulimlim at basa yung lupa para hindi ho masayang yung ating mga punlang mga halaman. Pag ho ako nagdidilig, ay hindi ho sa mismong puno ko siya binabagsakan ng tubig. Lalo na ho iyan bagong tanim ay hindi pa ho yan nakakapit sa lupa. Kaya mangyayari pag sa mismong puno mo na ay diligan ay mahuhukay ho iyan at luluwag ang lupa at baka hindi pa mabuhay. Akin na ho natanim lahat ng punlang sili kaya akin na lang ho siyang didiligan. Pagkatapos ko naman hong diligan iyan ay ako'y lilipat na sa kabilang iras para makapagtanim naman ng okra. Kung pala nagpunla ako ng papaya sa kanyang sili ay meron pang tubig doon sa may sitawan sa likod ng kubo. Ay ngayon ay wala na mga katroops. Kaya nakakakilos-kilos na tayo sa baba kaya nagagawa na natin yung mga pwedeng gawin diyan sa ilalim ng kubo. Nagtanim lang muna ako at mamaya ay tatapusin na natin yung ating ginagawang cabinet. Para ho mabilis ako sa pagtatanim niyang okra ay ginamit ko na yung pantanim ng aking mais. Akin lang ho yan nabili sa Shopee. Yung corn seeder. Medyo mabagal pa ako magtanim niyan mga katrops kasi hindi pa ako sanay sa pagbabaril niyan. Pero pag nasanay ka naman diyan ay panigurado. Basic na lang sa'yo sa pagtatanim ng mais. Natapos na ako sa isang iras mga katrops kaya lumipat na ako diyan sa pangalawang iras. Tapos natapos na din ako sa pangalawa. Nandiyan na ako sa pangatlong iras. Makapagtapos magtanim, umuwi na ako ng kubo nang nakita ko itong aking manok sa kalapati. Iyan, mag-best friend talaga iyan. Kulang na nga lang talaga diyan sa aking kalapati. Ay, tumiktila ako. Bago ko tapusin yung aking hanging cabinet, ayun, nagmerienda muna ako at saka nagkape. Na makapagpahinga, ayan, akin na ho siyang pipinturahan yung aking cabinet. Di ko pa alam kung maganda yung kalalabasan niya. Basta gawa lang ako ng gawa. Akin munang tatry, lagyan ng haspe. Kung maganda pa at kung di naman maganda ang kalalabasan, ay akin na lang ho siyang pipinturahan ng chocolate brown. Nasobrahan yata ako
sa pagpipintura kanina dahil yung iba ay hindi ko pa naspihan ay medyo natuyo na yung pintura. Kaya ang nangyari ay hindi ho masyado lumabas yung design niya. Kaya ang ginawa ko diyan sa kabila, gada nakapintura ako sa isang plywood ay akin na ho siyang inahaspihan. Yan palang gamit ko mga katrops na pintura. Yan ho ay chocolate brown QD. Ilagyan ko ho siya ng kaunting paint thinner para maganda yung pagkakapit natin at paghahagod. Natapos na akong pinturahan yung ating cabinet mga katrops. Okay naman para sa akin. Kaya may katagalan ho yung matuyo. Kaya habang inaantay ko siya matuyo at maikabit na diyan, ay akin munang pipinturahan yung linya o yung ating pakapit diyan sa sawali. Nagkamali kasi ako ng bili dyan. Dapat di dos pala yung aking bibilin. Ay nabili ko lang di uno. Ay na-deliver na dito sa bahay. Kaya ayan, yan din yung aking ginamit. Kaysa masayang. Pwede ko naman ibalik at papalitan ng didos. Kaso lang ay may kalayo. Habang nag-aantay pala akong matuyo yung aking pininturahan mga katrops. Ay ako nag-uwi ng bayan para makapagpagupit. Na makapagpagupit, ayan, dumaan lang sa Angels para makapagmerienda kami ni Uno saka nung aking pusa. Saktong-sakto naman yung aking dating ay tuyo na yung ating pininturahan. Kaya nung matapos ako magmerienda, ayan na, ako'y magkakabit na nung aking ginawang hangin cabinet. Makikita na yung resulta kung maganda ga. Inuna ko munang ikabit yung sa kanan yung tapat ng lababo. Akin na din nung ikakabit yung nasa kaliwa. Hindi pa po yan nakatornilyo, gawang ile-level ko pa siya. Nung na-level ko na at pantay na mga katrops, ay akin na ho siyang tornilyo para mapaglagyan na natin ang ating mga gamit. At ito na ho mga katrops, tapos na ho yung ating ginawang cabinet sa ating lababo sa ibaba ng kubo. At ito na ho yung resulta. Para ho sa akin, napakaganda na kasi ako yung gumawa. Ay sa inyo gampaningin mga katrops, ay okay na gaya. Bali 3 days ko ho siya ginawa kasama ho yung sawali sa likod at saka yung hanging cabinet. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!